You're listening to Coexist Podcast, the #1 spiritual podcast in Philippines, with Madam LQ, Nomer Mindmaster, and Tio Bry. So, kamusta mga ka-existence? Andito tayo sa napaka-special na episode ngayon na meron tayong... Special talaga. Special talaga. Kita mo naman, oh. Diba? Oh. Siyempre, interview dito is spiritual. Porket nandito si Tio Bry, tas may maganda. Hindi yun ibang hindi yun. Hoy, ginagalang to. Ginagalang yan sa TikTok yung mga natin. May community to. May community ang Ay, naalala ko yung community niya. Ano ginagawa nila? Anong tawag mo doon? Soul Harmony. Yung Soul Harmony, nagbe-binge watch ng Coexist. Shoutout sa Soul Harmony. Shoutout sa ano niya. So ako, ipapakilala ko na. Siyempre, wala nang patumpik-tumpik si Kay Shakti. Yeah. Hi guys. Thank you for having me here. Yun. So, Kay, let's start with the end in mind. Okay. Bakit nila papanoorin? Ayun, no? Bakit nila papanoorin to? Aside sa maganda ka. Guys! Bakit nila kailangan panoorin hanggang dulo? Yan. Aside from pag naglalakad ka para kami dala palaging ring light. Yan. Ang aliwalas mo. Yan. Para naka-TikTok. Yung nakikita nyo sa TikTok, yun din yun. Sa personal. Yan. Mas maganda pa. Walang ka-filter. Yan. Wala, to be honest. Pag tinatanong talaga ako ng question na yan, nahihirapan ako kasi every time, ito kahit sa TikTok ko or like, pag nag-share ako, wala talagang flow. Like, wala akong specific topic, whatever na nafe-feel ko lang na i-share on that day, like kung ano yung recent experience ko, and then I just share. So nagugulat na lang ako na ang daming tao nakaka-resonate. But yun nga, to be specific, siguro sa TikTok you can see na ang forte ko is talking about divine femininity, how was I able to heal my divine feminine energy, kasi before hindi naman ako ganoon. Mas high talaga Wounded yung... ka ba? Galing ka ba sa wounded? I guess, and mas high yung masculine energy ko kasi I was raised sa environment na very independent ang women. Ang mom ko, ang tita ko, lahat ng tita ko. So, yun yung kinalakihan ko. So, yun nga, growing up, yun yung mga naging struggles ko. Tapos yan. Nabitbit mo ba yan sa pagiging flight attendant mo? Yeah. Actually, yun din yung naging way ko para makasurvive. Kasi hindi madaling maging, kasi yun yung work ko before. I was an FA. Hindi madaling maging FA na feminine yung energy. Kasi you're dealing, because you're dealing with a lot of customers daily na iba-ibang lahi. Hindi lang yung colleagues mo, pero yung customers, yung iba-ibang tao, pasahero, mga passengers, iba-iba. So, usually kasi pag Asian, 'di ba, ang tingin nila parang palaging inuutusan, laging parang below sa kanila. So, I have to step up na kailangan kong maging strong na para para i-respect ka. So, I yun. get what you mean. Yeah, yun. So, ano ba yan? Yan na ba yung spiritual awakening mo? Ngayon, looking back, naisip ko, kasi parang during nung time na FA ako, that was around, nag-start ako 2009. I started sa local airlines sa Cebu Pacific, and then after I transitioned sa Qatar Airways, doon talaga nag-start na ang ganda-ganda ng life ko noon kasi I was single, tapos wala glamorous yung trabaho. Yeah, glamorous. Wala akong responsibilities masyado. Pero I felt na sobrang empty. Kayo na ni Jello niyan? Kami na. And na-feel ko lang. Saglit, naalala ko parang bata pa lang kayo na ni Jello. Parang high school? No. 20 years old. Pag-graduate ng college. So, bago ko maging FA, boyfriend ko na siya noon. So, na-feel ko lang noon, hindi kaya depressed ako kasi nami-miss ko lang siya. Ganyan. Yun lang na feeling ko. Pero, I realized na hindi. Parang there's so many wounds and trauma and pain na na-carry out ko na kahit saan ako dalhin, feel ko na talagang may void or may emptiness. Talagang palaging classic na story, no? Akala natin okay lang tayo. No? Yeah. Yun, so parang naalala ko kasi noon, kausap ko yung mom ko, sabi ko, sabi ko, mag-resign na kaya ako kasi Aries Moon ako, so medyo impulsive ako, diba? Okay, Aries Moon. So pag may naisip Shout out ako, Clive.
pag may naisipan ako, especially pagka nafe-feel ko na this is not for me na or I'm not happy, kaya ko talaga umalis in an instant. So, nung time na yon, I was so depressed. Kusap ko yung mom ko. Sabi ko, alis na ako. Sabi niya, ang mom ko kasi nasa Canada. So, OFW rin siya. So, sabi niya, naiintindihan kita, anak. Parang, tiisin mo lang, ganyan-ganyan. Pero I felt na, hindi, I was supposed to be happy kasi I'm living a glamorous life. Tapos, I'm earning this much at a young age. Tapos, yun nga, walang gagaanong responsibilities. Pero sabi ko, hindi talaga ako happy. Ito sabi niya, nako, baka nami-miss mo lang boyfriend mo, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi eh. Tapos, nun ko na-realize, ngayon, looking back, na doon pala nag-start yung Dark Night of the Soul ko. So, yung Yeah. spiritual awakening mo, Dark Night of the Soul kagad? Parang gano'n. Hindi, kasi, wait lang, may question ako. Pagka ba, Dark Night of the Soul, awakening, considered as awakening? Sometimes, oo. Okay. Nung time na Wala yon, namang rule. Okay. Nung time na yon, I just felt na depressed ako. Like, hindi to, actually, walang may alam nito. Kasi, yung image ko kasi is laging jolly, laging positive. Pero, ako yung go-to person ng mga friends ko for advices. Pero, deep inside, ako yung sobrang kailangan ng advice. Ganon. So, yun yung time na start ko ng Dark Night of the Soul. Tapos, paulit-ulit na siya. Tapos, nag-trigger lang siya nung during the time na bago mag-pandemic, nung namatay yung dad ko. Oh. Yeah. Ano yan, nag-heal ka mag-isa or kasama mo si Jello? Ang ironic kasi nauuna siya sa akin. Nauuna siya may papagdaanan. Sobrang, ewan ko kung synchronicity ba yun or I don't know. Kasi every time na may pagdadaanan ako, napagdaanan na niya. Tapos every time na may pagdadaanan siya, napagdaanan ko na. So, sa Twin journey flame. namin, Tulungan. talaga ba? So, sa journey namin, parang ang galing kasi yung times na sobrang weak ko, sobrang strong niya. Tapos pagka naman ako siya naman yung weak, ako naman yung automatic na parang ang strong, tas lahat ng wisdom na kailangan ko, nakuha ko sa kanya, tas siya din sa akin, ganun. So, thankful lang ako na nandun siya sa journey all throughout kahit hindi naging madali yung relationship namin. Kasi bata kami nag-start so ang dami naming conflicts. Talagang, di ba, kaming dalawa na Jello, pag nakita mo talagang different yung personality namin. Kasi ako yung madaldal, ako yung parang, ako yung maganon sa mga tao. Si Jello mahihain, nonchalant. Yeah, nonchalant, ganyan. Siya yung parang ayaw ng limelight, ayaw talaga. As in, literally, as in, yung mahagip mo lang siya ng camera, ayaw niya, ganon. So, sobrang different namin. So, ganon kami nag-start. Pero, luckily, ngayon, parang may balance na, ganon. Tawag dito, paano ka naging into mga manifestations or yung mga modalities mo? Paano, how did you discover them? Okay, so during pandemic, yun yung talagang kasagsagan ng Dark Night of the Soul ko. Kasi sunod-sunod yun eh. Parang before ng pandemic, 3 months before ng wedding namin, my dad died. Wow. So, yun yung sobrang heartache ko talaga nung time na yun. And then Sobrang close kayo ng dad mo? Yeah, daddy's girl ako. Pero hindi ko masabi, parang nung bata ako, close kami. Pero growing up, parang merong pero still, parang nafe-feel ko na mas daddy's girl ako more than, sorry ma'am. Pero, yeah, it happens. yeah, usually naman pag babae, diba? So, ayun, so namatay yung dad ko. Tapos, nung time na kasal na kami, nagka-COVID kaming dalawa. Sabay ni Jello. So, nung time na yon nasa in-law kami, nasa in-law ko, kami nakatira. So, in-isolate kami na more than a month na sa isang kwarto na kaming dalawa lang. Tapos, yun yung time na sobrang lahat ng wounds naglabasan. So, parang shadow work ng sapilitan. Parang, tapos yun yung time na parang, ayoko na kitang makita pero wala kang choice kasi wala kayong choice dahil kayong dalawa yung magkasama. Triggeran, parang ganyan. Triggeran talaga. As in to the point na gisingin lang niya ako, natitrigger na ako. Ganon. Tapos parang yung nakakatawa kasi sobrang shallow nung muntikan pa kami maghiwalay nung time na yun, ha? As in, that was parang ilang months pa lang kaming married noon. 6 months, I guess, mga ganyan. Tapos, yun yung sabi ko, oh my God, what's happening? Kasi ang dami na niyang binabatong question sa akin na, ikaw kasi lahat ng, si Jello kasi medyo ma-hermit siya. So, hindi niya sinasabi lahat ng mga nafe-feel niya. Nung time na yun, dun lahat parang, eto, tingin ko sa'yo, blah, 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 ganyan-ganyan. Sabi ko, anong nangyayari? Bakit ako din, napa-question ako sa self ko na parang bigla ang,
bakit parang hindi ko nakilala yung self ko? Tapos doon ko na-realize na, oh my God, sino si Kay? Yung ganon. Tapos yung, totoo pala yun, Tio Opening Bri, of the no? mind, Yeah. Tsaka totoo pala yun, no? Yung feeling na yung parang, oh my God, parang ayaw mo na sa sarili mo. Nawala yung lahat ng labels mo. Parang nawala. ganyan, nawala yung Oo, mga... nawala. Yun yung time din kasi na sobrang low din dahil walang projects, wala lahat talaga. So parang, ang down namin sa kanya-kanyang buhay, ang down din namin sa parang, tama ba nagpakasal tayo? May mga ganyang question na. Tapos ano pa, feeling ko makakadagdag ba dyan dahil wala pa kayong anak, walang nagbabind together. Yeah, exactly. May hirap yun. Oo, tapos yung wala kang choice na everyday nakikita nyo yung isa't isa, pero ang dami nyo na-feel na resentments. Resentments na kasi since 20 years old kami na eh. So, akala ko noon, ako lang yung ang daming resentment. Siya rin pala. Marami rin palang mga na-feel na hindi lang niya na-express sa akin. Tapos, during that time, yun nga, sabi ko, my God, ayoko na sa self ko as in to the point na pupunta ako ng car para lang humagulgol. Ganon. As in, kailangan kong iiyak siya. Tapos, question sa self ko na, bakit ba ako ganito? Bakit ba ako ganito mag-isip? Bakit ako ganito mag-behave? Bakit pag nagagalit ako, ganito ako? Doon ako na-open sa astrology. Okay. Yun. So, inaral mo yung mga archetypes mo? Sobrang strange kasi hindi ko naman, alam ko lang astrology is all about sun sign lang. So, my zodiac sign, Leo, yun lang yung alam ko. Nung time na yun, ang strange lang na biglang nag-pop up lang sa feed ko na, gusto mo ba, you're not just your sun sign. Yeah. Ganyan. So parang, Big three na. Big three na. Tapos yun yung parang website na gina-generate niya yung mag-isa. Tapos may interpretation na rin. Parang mga co-star, parang mga ganyan. I think so, kumbaga ganon. yung tanong mo sinasagot na ni universe. Yeah, ganon. So parang nalaman ko, oh my God, Aries moon pala ako. Ay, kaya pala ang impulsive ko. Mahilig mag-rage quit ng mga Aries moon. Oo, kaya pala pagka nagagalit ako, ang emotional ko to the point na kung ano maisipan ko, yan yung gagawin ko. Ito, nalaman ko na yung rising sign ko, yung Mercury, Venus, ganyan. Tapos after noon, doon ko parang ang dami ko nasagot na questions about myself. So, nag-start talaga ako astrology. Kasi doon yung naging gateway ko para mas maintindihan yung self ko. Tapos, nung time na yon si Jello, he doesn't believe so much in astrology. Kahit spiritual siya? Yeah, kahit spiritual siya. Sa akin lang siya naririnig na, hey, ibig sabihin ko, ang moon sign mo pala, Taurus, so stubborn ka pala talaga, ganyan. Okay, Taurus moon. Ikaw, moon sign mo. Capricorn. Ayan. Demonyong. Scorpius at Capricorn. Tapos, ayun, after nun, yun na, astrology, ganyan. So, parang si Jello, hindi, ayoko, parang, so, ibig sabihin ba yan? 12 lang yung personality ng tao? Ay, mga ganyang tanungan. Hindi, tsaka yan yung astrology kasi mas parang knack siya ng mga babae. Kaming pamacho, parang hindi kami masyadong attracted sa astrology. Oo, parang nilological reasoning niya ako palagi na, posible 12 lang yung yung characteristics ng mga tao. Kasi parang after lahat ng questions niya, feeling ko nga catalyst ko siya. Kasi ang hilig niya magtanong. Sa lahat ng tanong niya, napapareflect talaga ako. So, doon din ako actually gumagaling sa mga tanong niya. Tapos yun, na after nun... Ano yung mga classic na tanong niya? Ano yung mga top of mind? Top of mind, hindi mo makakalimutan. Wait lang ang dami kasi sobre. So, parang hindi siya mabasic kasi magtanong. Or minsan, basic pero... mapapaisip ka. Ganon. Hindi kasi, ayun, one thing about me, hindi ako mahilig mag-reflect talaga. Si Jello talaga yung mahilig sa reflections. Naalala ko kasi nung bago pa lang kami. Di ba, syempre, hindi naman kami magsama sa house. So, update lang sa text message. Oh, anong ginagawa mo? Anong workout? After mag-workout, anong gagawin mo? Magre-reflect. Sabi ko, ano yun? Di ba pang school lang yun? Sabi ko gano'n. So, ugali na talaga niya nag-reflect. So, siya lang na naman nagturo sa akin na, pag-reflectan mo, yun pala. Yun pala yung mga naging reasons kung bakit ang dami kong naging resentments. Ang dami kong mga, kumbaga kasi ito yung napansin ko sa self ko, ang bilis ko makapick up ng learnings from other people. Like, yung wisdom sometimes na nakukuha ko, it's not coming from me, pero from experiences ng ibang tao na nagagawan, na kukuha ko yung wisdom from that. Tapos, so, ang nangyari is, since
yung naging toxic trait ko is I keep on running away from my own toxic traits. Yung mga ibang tao, yung mahilig kong i-observe and tinatry ko i-fix. Fixer ako noon. Mahilig akong ganon. Tapos si Jello lang yung mahilig na, ikaw din, baka naman nagre-reflect ka lang sa kanila. Yung napagdadaanan nila, baka naman ikaw din, may something na connected doon. Pag-reflectan mo. Tapos dahil nga medyo stubborn din ako nun. Parang merong parang dinedecline mo ba yung mga toxic traits mo? Hindi kaya ako ganyan. Hindi kaya ako... Meron akong download kagabi. Yeah. Sabi ko dito sa post ko sa threads. You love to take care of people because it makes you feel like healing the part of you that broke when nobody was there to take care of you. Yeah. Yes. Oh my God, yes. I was once like that also. Really? Feeling ko lahat talaga tayo dadaan sa ganyan. Yung sabihin na nating Messiah complex. Oo. Yeah. Kailangan parang siguro siya initiation siya para sa ating mga magiging teachers. Yeah. Not Saka to in put a way, napupuno mo yung baso mo. Yes. Sa ganung Pero part. kumbaga parang ngayon because of the social media, na-frame siya as something that is necessarily bad. And absolute bad. Pero kumbaga, part ng reintegration na kailangan mo talaga siyang mapagdaanan na eventually matatranscend mo din. 'Di ba? Parang ganon. Yeah, so sobrang relate ako doon. Parang sobrang fixer ko talaga noon na during nung pandemic, tinanong ako ni Jello na, you keep on fixing other people pero sarili mo ba nagagawa mong i-fix? Sobrang parang sa ego ko siguro yun, no? Parang, fini-fix ko na nga ibang tao, so malamang ako, fix na ako. Parang may ganyang thinking ako noon. Okay. Guru. Oo, parang, ginagawa ko na nga yan sa kanila. So, kunyari, di ba, pag ikaw teacher ka, bakit mo sasabihin sa akin na hindi ko alam to? Tinuturo ko na nga. So, parang yun pala, yung ego ko pala yun. Tapos yung pride ko. Then, nung time na sabi niya sa akin, mag-stop ka muna from focusing other people. You start focusing on yourself. Yun. Great Nung- advice. naman. Great nung advice. time na ginawa ko yun, my God, yun yung parang, dun ko na-consider na start ng yung awakening ko. Ang bilis din Galing ni Jello. yung awakening ko. Tapos yung, doon na ako nag-start na medyo nag-shy away na ako Ano to? from... Past 2020 na to? Yeah. Oo. Nag-shy away na ako from astrology. Spirituality na ako. So, doon na ako nakasunod sa kanya. Tapos, biglang, from before, pag nagme-meditate and breathwork siya, nawiwirdohan pa ako. Kasi, di ba, pag nagbe-breathwork ka, parang, parang natatakot pa ako. Ano nangyayari sa'yo? Kala mo may sapi. Inaasma ka ba? Ganyan-ganyan. Pero nung time na yon, nung ano na ako sa spirituality, nag-start na rin ako mag-meditate. Then, I started getting downloads. A lot of it. How do you experience download? Para lang makarelate sila. Okay, yung download kasi, siya parang hindi siya diretso sa mind mo, hindi mo siya iniisip. Like, it's, pag dumating siya sa'yo, yung divine messages, sa akin na, personal experience ko, Sure. diretso sa gut ko. Tapos nanggagaling sa heart. So, yung sinasabi ko, yung nire-relay kong message or advice nasa mga tao, hindi ko na siya iniisip, nanggagaling na siya sa puso ko. So, which is weird kasi, sometimes nagugulat na lang din ako. Nag-start pala yung downloads ko. Nag-journal ako. Nag-start ako mag-journal. Tapos, merong time na nag-journal ako. Nire-read ko siya. Ang haba Siguro mga 3 pages. Sobrang hindi, usually kasi 1 lang Tapos, pagka-read ko, sabi ko, oh my God, hindi ako to. Sabi ko, hindi ako to nasasalita nito. Hindi si Kay to. Hindi ko words to. Ganon. Parang similar kayo ng story ni Channeler, Conversations with God. Sino to si Conversations with God? I-search ko. Basta yung author, parang bigla na lang siya nagsulat. Automatic writing siya. Tapos pag binabalikan niya, hindi ako to. Hindi ako yung nagsasalita. Oo. Hindi, yung feeling is parang hindi ko ba sa normal na mind ko, hindi ako to. Neil Donald Walsh, bigla ko naalala. Meron na kasi ako naalala, isang download ko. Ito yung sabi ko, hindi ako to. Sabi ko rin sa husband ko. Siyempre, di ba nung bagong kasal kami, palaging, siyempre, ang mga in-laws, laging, kailan kayo magbe-baby? Kailan ang Medyo napapagod ka na ba dyan sa tanong Actually, I got used to it na. Okay. Parang ngayon, wala na siyang effect sa akin. Kasi, yun. But anyway, ayun na nga. So, nahil mo na. yeah. So, parang, nung time na yun, sabi ko nga,
actually gusto ko naman, pero hindi ba dahil sa stubborn traits ko? Sinasabi ko lang na hindi ko gusto kasi gusto ko silang kontrahin. Ayokong sundin kung ano, ayokong dinidiktahan ako eh. Aris Moon. May ego, meron. May ego. Okay, so yun yung parang dineflectan ko before na hindi kaya parang the reason why, same kami ni Jello, may ganyan yung trait namin. Huwag mo kaming diktahan. Kung kailan namin gusto, doon lang. Ganon. Huwag kang bida-bida, ganon. Tapos, nung nag-meditate ako one time, no, sabi ko, nag-ask lang ako ng question. Sabi ko, Lord, sige, itatry ko since sabi ko kasi yung mom ko matanda na, tapos nung kinausap niya ako na masinsin na gusto ko naman makakita ng cute na apo kasi wala namang ako yung eldest eh. Tapos nagtanong ako dun sa meditation ko, sabi ko, Lord, I'm ready na. Sabi ko gano'n na universe, I'm already ready. Sige, give mo na sa akin si baby. Alam mo, sumagot. Sabi sa akin, you don't get to say when you're ready. The baby gets to say when the baby is ready. Wow. Wait lang, may ganyang download si Dayan. Nung in one of our ceremonies, may kumausap sa amin na bata. Inisa-isa kami. Yeah. Sinabihan ako na uy, bababa ako dyan ha. Oh, parang ganon, di ba? Oo. Oh my God, as in, yan talaga yung sinabi sa akin. Tapos bigla ako napaisip, oh my God, oo nga, no? Kasi ang dami kong kilalang couples na they're so ready to have a baby. Take your time yung sa ko. Take your time. I mean, hindi ako magiging bida-bida. Take your time. Take all the time that you need. Yeah, pero yun na nga, sobrang mind-blowing talaga nun sa akin. Kasi doon ako nagkaroon ng assurance na, kasi naisip ko dami kong kakilalang couples na as in nag-IVF na nagpunta na sa ibang bansa. Nag-ubando na. As in lahat, ginawa na nila to have a baby. Pero still, bakit hindi? Tapos yung may mga couples naman, wala naman silang ginawa na anything. Binibigyan ng ano. Parang si Brian. I don't wanna participate. So yun, so sobrang si Brian kasi may share ko lang. Yeah. Medyo very potent ang niya. Ang fifth house niya. Parang wifi yan. About children. Very potent. About children. I don't wanna participate. That's not for me. Next. Yun nga, so parang mind-blowing talaga yun sa akin na parang, oh my God, eto yun, exactly, yung download na yun, hindi yung usual, yung normal na wouldn't think like that. Sorry, na-curious lang ako bigla. Meron na bang recent download na nagsabi na bababa na siya? Wala ba naman? Meron. Okay. Naku, August 8 yan, Lionsgate Portal. Oh my God. Actually, kahit hindi galing sa akin, kasi doon sa community namin, sa Soul Harmony, ang dami rin doon may mga psychic ability gifts. So, siguro mga 4 na sila na naginip, nabuntis ako. Tapos, ito yung strange doon. 2 sa kanila, hindi naman sila nag-uusap, like hindi naman connected. But, I don't know, still, ako parang open naman ako, walang expectations. Kung ibigay na, okay lang. Pero ito, kinukwento ko na lang. So, 2 sila, hindi mo sila nag-uusap. Kasi hindi ko naman kinukwento. Pag every time mayroon nagkukwento sa akin, na Miss Kay, nakita ganto, hindi ko kinukwento. Pero sobrang strange na pareha sila, nakita nila ko na 4 to 5 months na pregnant. Na wearing the same shirt, the same color. Nasabi ko, paano nyo na-connect? Paano nyo nakita sa vision nyo na similar? Pero never sila nag-usap. Pinapakita sa kanila, no? Yeah. And also, sa amin dalawa ni Jello, napapanaginipan namin. Nice. No, yun na yun. Oh, nice. Yeah. Actually, nung niread ko yung chart ninyo. Yeah, oo. Oo, kaya nga. Congratulations! Yeah. Pero still, ako naman parang sure. Right now, yes, hindi na ako nag-expect. Like, I just open myself. Whenever I want something, I just open myself na, I'm ready. Parang yun yung part of surrendering. Like, tama. Sabi ko nga different kasi yung letting go and surrendering. Letting go is when you let go. Like, parang it's your job na i-let go or i-heal yung mga bagay na may mga baggages na kinakarry mo, i-let go mo. Yung surrendering is you're surrendering to the universe or to God. So, yung surrendering ko na parang I let God be God to me. Ganun lang. Na walang expectations. Sorry, isa pa nga. Talaga. Letting go
and surrender. I like the idea. It's just that hindi ko Diba? nakuha kagad. Diba? Parang isipin mo, hindi siya same eh. Hindi siya Okay, similar. oo. Diba? Yung letting go is yung part natin as human. Right. Diba? Part natin as human na okay, wait lang. Isip ako ng magandang example. Halimbawa, meron kang girlfriend na Ayan na naman tayo eh. Tigilan mo na nga yan kasi nga sisikat pa. Sisikatin mo pa eh. Exactly. Yung magandang ano yun. So, example. Alam nga naman mag-example ako eh. Ang tagal ko nang walang girlfriend, Brian. Oo. Diba? Ikaw yung buhay na patotoo, diba? Yeah, magandang example yun. So, example, meron kang jowa or meron kang relationship na all of a sudden bigla kayong nag-break. Okay. Diba? So, parang in Ouch. some way, daming pain, trauma, resentment. So, part of you letting go, you let go of the experience. You let go of the karmic ties na you've developed with that person, the baggages and everything. Yung surrendering part is yung part na sinusurrender, Yung Lord, divine. Yes. Yeah, yun. Much like real world, this is real world. Yeah. The reality is the higher, capital letter R reality. And one thing I realized is, to recently lang to ha, ito pala yung mga bagay na hindi ako hirap to let go kasi sobrang bilis ko mag-move on in anything. But hirap ako to surrender. Meaning to say, when I say na hirap ako to surrender, I always want to control things. Yun. Gusto ko lagi minamanipulate or kinokontrol. Kasi ayoko ng uncertainties eh. Ang surrender Aren't kasi. we all? Ang Yeah. surrender, letting go of control eh. Yeah, Diba? so parang kaya pala, hirap na hirap ako pag nagme-meditate ako, no, laging paulit-ulit sabi sa akin, trust the unseen, trust the unseen, trust the unseen. Laging sinasabi yon na pilit ko ina-absorb sa akin. Sometimes, a lot of times nagagawa ko, pero I have to remind myself na palagi na I have to trust the unseen. Tapos doon ko na-realize, kasi hindi ako marunong mag-surrender. Hindi ako nagko-co-create with the universe. Because I just want to create lang with my human powers. Pero I don't co-create. When you say, di ba, co-create, you are co-creating with the divine. Right. Nakakapagod yun eh. Pag yung human powers ginamit mo, nakakapagod siya. Pero pag yun yung ang dali. Exactly. And by definition, yun yung definition ng grace. Grace is something that is given to you. You did not do anything, not because of your own deeds, so that no one may boast. Pag grace, when you surrender, binigay sa'yo, parang bara ka nung bata, binigyan ka ng regalo ng nanay mo kahit suwail ka. Yeah. Parang ganun. Oo. Tapos naturo lang sa akin to recently. Sa husband ko rin. Sabi ko sa'yo, catalyst ko talaga si Jello. So, pagka kasi, di ba, sabi ko nga, masculine energy ako nun. So, sanay akong nagfi-fix, Pero nagsusolve. masculine energy ka, pero si Jello ba, ano siya? Masculine, very masculine si Jello, pare. Hindi nga lang masculine, ano siya, yung atleta din kasi. enlightened kaya ganun na eh. masculine na hindi siya toxic hindi toxic masculine, but enlightened pa nga eh. Yeah, he's very masculine. Kaya nung kinasal kami, Divine. ang dami naming Triggeran talaga. Yeah, because lumalabas yung pagka-masculine ko eh. So, sa kanya hindi pwede. Yung mga nakikinig, pwede mo ba silang turuan? Meron ka bang framework or step by step kung paano ka mag-surrender? When do you surrender? When does one surrender? Because syempre lahat tayo, we prepare, we kasi ayoko naman ma-misinterpret nila when we say surrender na ihiga ka na lang sa kama mo, hindi ka na magtatrabaho kasi you already surrendered. Parang ibang surrender yung sinasabi mo. Ewan ko sa'yo, Brian. You tell me. So, paano yun? Saan pumapasok yung thy will be done? When thy will be done comes in? If you think that you've already given your all, your everything, exhausted, lahat na ng kaya mo i-control physically, mentally, then that's it. After nun, if something doesn't happen still, that's the time that you surrender. Yung mga bagay na hindi mo na basically makontrol. Ang human mind kasi is, kahit hindi mo na
kaya, parang hindi iisip pa rin ako, sobrang mapilit, sobrang mapush. Sure. So, yun yung yun yung na-realize ko during the time na, nung nagme-meditate, nagpe-pray ako, sabi ko, yun yung time na feeling ko the dark night of the soul na naman siya, ganyan. So parang ako, tulungan kita, syempre. Ayoko na nakikita na hihirapan ka. So nagpili lang ako, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng wisdom or like ng something na para lang makahelp ako. Tapos ang sabi lang sa akin is, you surrender your husband to me. Yeah, sabi, you surrender your husband to me. Matigas ulo ko. Sabi ko, okay, I will try. Sabi ko gano'n, I will try. Tapos ang sagot sa akin, don't try, just do it. Sabi, I will never let him fail because he is my son. Oh, wow. Sabi gano'n. What a promise. Yeah. Ganda. Yun, exactly. Yun yung na-feel ko, yung assurance na yun. Then right after, parang, yun. Sabi, I will let the universe or I will let God be God to him. So whatever ko ano yung ginagawa na experience niya, ayoko na mag-meddle kasi baka mamaya nag-i-interfere lang ako baka napapaano ko lang yung process na supposedly dapat natutunan na niya yan dahil pakialamera nga ako. Which is hindi mailalayo sa'yo as the loving wife. Yeah. Caring and nurturing. Pero minsan wife. baka ikaw pa yung blockage. Exactly. Actually, hindi lang to sa partners nyo, pero kahit sa family natin. Yun din yung na-realize ko. Since ako rin, kaya sa mom ko or sa brother ko. Very applicable yan. Yeah, masyado akong, since ako kasi eldest and talagang they really rely to me, masyado na akong pakailamera, controlling na parang, eto yung gawin mo, step 1, step 2, ganyan-ganyan. Pero, na-realize ko, na even sa friends ganyan ako. So, na-realize ko na ang dami palang bagay na kala mo lang nakakatulong ka sa kanila. Pero yung totoo, tinutulungan mo lang silang i-bypass nila yung process. So, akala mo na help mo silang malagpasan yon, pero magugulat ka after ilang years, pagdadaanan na naman nila. So, yun pala yun, no? May download sa akin, bro. Actually, may sasabihin ako, pero parang download para sa ito Oo. Di ba? Nakita mo, bumaba? Oo, bumaba. Parang, kaya pala tinanggal ako dun sa dati kong bahay. Kasi yung may mga blockage na tinanggal sa akin, na mga humahad lang sa mga gusto kong mangyari ngayon. Ma-share ko lang. Ako mag-share para kay Brian. One time si Brian, sa ceremony namin, nag-manifest ng gusto niyang yumaman. Because why not? Why not? Yumaman, sumikat, ganyan. Kinabukasan na wala ng trabaho. Monday, tanggal ako ng trabaho. Ganun kalala. Ano to? Diba? Ngayon, it's when you look back, when you're looking back at it, you realize na yung trabaho mo pala hindi nakakayaman. Pero pa kami nag-joke ni Lover one time, nag-viral ako. Ngayon, Brian, sikat ka na. Sabi ko, bakit parang kulang pa rin yung pera ko? Bakit? May pinag-usapan bang pera? Sabi sikat Ang sabi mo kasi, hindi mo kasi kinukumpleto yung manifestation mo. Kumpleto yun. Hindi specific Hindi specific. Pero ako, ito fan ako nung feminine energy mo. Basically, doon kita napapanood sa TikTok, doon ka nag-resonate sa akin, kaya pinalo din kita, aside kay gusto kong ng mga viewers natin, ano yung nakikita mong mga bagay na unhealed sa mga feminine ngayon, generally? Wow. Ang dami. Siguro kasi, we live in a male-dominated society. So, ang nangyayari is, ang daming women na they feel that yung survival, kailangan nila mag-survive sa sarili nila na ang daming single moms, 'di ba? Ang daming mga broken family, like in my case, galing din ako sa broken family. Yun din yung naging kaya tumaas din yung masculine energy ko. Yun din yung mga naging wounds ko. And yun yung nagiging problem kasi they feel na kailangan nilang i-control lahat ng mga bagay-bagay or yung sitwasyon, not knowing na pagiging babae, ang greatest gift namin is intuition namin. So nagiging kumbaga parang dahil nga sa situation nila, single mom has to provide and breadwinner, nagiging parang lalaki yung energy. Kasi like in my example, 'di ba? Masculine. Nung FA ako, hindi ako pwedeng parang feminine na
kailangan I have to to be parang to look tough, to speak na may authority, to think like parang lalaki. Or else kasi parang hindi ka i-respect. Ganon. So, parang, I don't know lang, kasi hindi naman ako single mom. But I think na yun yung common denominator. Yung survival. Yung kailangan, isip ng isip. Meron bang ambag yung narrative na women empowerment? Or does that, well, it's well-meaning, but it's doing more harm than good? What's your take on it? Women empowerment. Independent women pero may sponsor. Ano yun? Yung mga independent women, I'm traveling, and then hindi pinakita yung matandang kasama dun sa picture na Instagram. Feeling blessed. Hashtag. Yan. Ano ba sasabi mo? Yung women empowerment, feeling ko naman it started with a good intention. Right. Pero naging hype, naging over lang Totoo siya. yan. Ang daming magaganda sa Ang daming magagandang lesson sa spirituality. It started with a good intention. Pero sa long run, na-OA siya. parang self-love. Ano yung OA dun? OA na parang, parang lahat ng ginagawa ng lalaki, kaya rin namin. So, parang, and more pa. Like, hindi ko naman dinedegrade ang mga women. For sure, there's a lot of things that women can do na hindi naman din kaya lalaki. But, hindi natin maaalis na marami ring ang gagawa ang mga lalaki na hindi kaya namin umihi ng sabay-sabay sa Inidoro ng hindi, pero ito 20 kami. Construction, kaya ba ng babae? Yun nga yun yung sinasabing hindi lahat kami kaya. Bear with us may may binubuo kami dito. Hindi to atake. Hindi to atake. Oo. Physical strength. Oo. So yun, so parang feeling ko yung women empowerment, it started with a good intention, Yes. pero naging over na lang siya along the way kasi na-hype masyado yung mga babae na hindi magkaroon ng harmonious relationship with men. Kasi, di ba, supposedly, tayo naman ang lalaki at babae, kailangan naman partners kayo. Hindi naman kayo competition, supposedly. Park natin yan. Ang ganda niyan. Pero may insight ako dyan. For example, self-love. Started with good intention, well-meaning, pero over the years, na-dilute yung idea ng self-love because nga, parang yung mga tao naging ego. Naging ego na siya kaka-self-love. Ako, ang insight ko naman dyan, kailangan siya mangyari. Kasi nga naman, dahil hindi pare-parehas yung level ng mga tao, pero yung advice is a one-size-fits-all advice. So, kailangan din talaga magkaroon ng drastic. Yes, exactly. Kasi halimbawa yung level 1, kailangan niyang umover dun sa what is being required. Pero kay level 2, self-love or level 2 self-love lang or para kay level 2 yung amount lang ng level na required para dun sa femininity. Pero syempre dahil merong mga naiiwan sa ilalim, kailangan ng malakas na pool. Parang feeling ko yun yung kailangan mangyari. So ako sometimes it's doing more harm, pero feeling ko in the long run magko-coexist din. Divine plan. Divine plan siya. Yeah, I agree with you. Yeah. Kasi Much like parang kumbaga, halimbawa Pilipinas, merong sobrang mahirap. May sobrang mahirap. Merong mahirap lang, merong middle class. So syempre yung government kailangan ng measures na medyo drastic yung approach just so that mahatak talaga yung pinaka nasa ilalim and magpantay-pantay sa gitna, if you know what I mean. Parang ganun yung nakikita ko. yeah, and also that will create balance Yung pag napupunta ka sa exact palang polar opposite. 'Di ba na parang example kung let's say na lang example ko, sobrang stubborn ko. For me to learn na para maging receptive, I have to be really submissive to the point na parang toxic naman. Yeah. So for me to know lang ano ba yung right balance dito. Which leads me to say na parang importante alam mo kung nasaan yung level ka. Yung know thyself, napaka-importante. Kailangan ko ba ng drastic na measure? Kaya kailangan din ng mga Andrew Tate
'Di ba? Na in the same manner sa masculinity naman, some would say na kailangan may extreme yung matitrigger ka. Hyper masculine daw si toxic masculine daw. But of course siya naman is just balancing the yung balance, no? So ngayon, how do they heal their feminine energy? Okay, magkaiba 'yun kasi mas madali actually pagka may partner ka. Well, basically ito, hindi, I mean sa experience ko lang yan kasi yun nga kung may partner ka, yung partner mo kasi feeling ko talaga nagsa-start talaga sa lalaki. Like kasi kailangan mag-step up ng lalaki para magkaroon ba yung babae ng feeling or ng feeling ng security and stability. Once na na-feel na babae na secured and stable, kung saan siya nililid nung husband. Yeah, doon nagpa-follow Pero kung single naman, kung single ka, there's so many... I'm all ears. There's so many ways pa rin. And ang feminine energy kasi it's all about receptivity and intuition. So anything, siguro, just parang look for something na you can do daily or you can practice na mga bagay na that will step away from thinking a lot of times. Like anything na, kasi ang, di ba, ang feminine kasi it's all about creativity. Hindi naman siya about thinking. Yeah. So in my case, yung mga naka-help din sa akin na hindi naman outside naman kay Jello to. Yun nga, yung kahit yung dressing up lang na parang babae, there's a certain feeling when you dress up na parang yung nagde-dress ka, alam mo yun? Madami akong sinabihan ng mga friends ko na healing yung feminine, mag-dress ka. Totoo yan. Huwag silang magmaong. Huwag silang magmaong. That's wrong. Ganun sila, galing sa iyo. Wow, yun pakita nilang maganda yung balikat nila. Si Kay, willing magpakita ng balikat. Yeah. Hi guys. Pero totoo yun. Kasi parang yung ang feminine, it's an energy. So whenever you dress up like a woman, yun din yung lumalabas. Yun din yung nagiging aura mo. Tapos one thing, yung mga hobbies mo, yung mga usually yan, parang feeling ko lahat naman ng babae merong hobbies or passion ng little girl sila, whether that is painting, cooking, Barbie doll. Yeah, whatever na nag-create ka. Tapos, another thing is, don't be afraid to romanticize your life. Paano? Huwag kayong matakot na lagyan ng arte, yung lagyan na ng fun, lagyan unicorns ng fun. And rainbows, tutti frutti lollipop. How you romanticize your life? Example, kunyari maliligo ako. Parang ang arte ko talaga may pa-candle pa ako. Yung parang nilalagyan ko ng gusto bubble kong bath, feel. Feel ko lahat ng ginagawa ko. Nagluluto ako, mag-i-apron ako na cute, mag-i-apron ako na alam mo yun, parang nilalagyan mo ng fun kasi ang women naman, it's all about women are all about creating or para adding color sa life kasi ba ang lalaki kasi lines. Ang lalaki kasi is black and white. Sobrang stiff. Ang babae naman flare, color. So yun yung feeling kong isang ng mga babae is to add color and to add life sa buhay ng lalaki. Kaya nga 'di ba sinasabi nila ang lalaki daw ang role mo is to provide a house for your family, pero ang babae gagawin naman niyang home. Diba? So, kami yung nagbibigay ng kulay and fun. Parang yung lalaki yung should be the one who's supposed to draw the lines. Yung babae yung mag-fill it in. Yes, oo. Yun, so there's so many ways, and I think na meron lang kayong isang magawa doon. Yung intuition mo will speak na eto na yung next na gawin mo, try mo naman to. Parang it will be comfortable for you na to be just woman. Ganon. So, sa lalaki, sa amin, ano ma-advise mo? Para naman maano kami sa pag maliligo sa divine ngayon, masculine natin. Walang shower, tabo. May mga candle. Lalagay ako nga Oo, kasi hindi lang naman pang babae yung hinihil yun, di ba? Sa lalaki. Problema ko sa tabo, Bray, yung unang buhos kasi malamig. Kaya ginagawa ko yung unang buhos na natapong ko Para sa demonyo. Yung pangalawang buhos hindi na malamig. Instead na candle.
Siguro sa mga lalaki, make time for yourself. Workout talaga. Workout. Aray ko. Oh. And make time for yourself na it's okay na minsan wala kang ginagawa. Kasi feeling ko ang lalaki, Dolce far niente. kasi feeling ko ang mga lalaki, they always think na I have to be productive. Siguro dala na rin ng pressure sa inyo na kailangan may gawin ako palagi. Mahirap Kasi din maging kung walang, lalaki, Kaya nga sobrang sabi ko nga lagi, ina-admire ko talaga yung mga men. Kasi hindi parehas yung pressure. Yes, for sure may pressure din naman sa babae, pero iba rin yung pressure sa mga lalaki. So, feeling ko, mentality ng mga karamihan ng lalaki na if magpahinga ako, walang mangyayari. Yung gano'n, na parang kailangan, I have to move. Ako naniniwala ako yung pagpapahinga ko, productive din yun. Oh, it's part of productivity. Oh, pagpapahinga. Yung dolce far niente, yung delight in doing nothing. Yeah, exactly. Oh. And it's also meditation. Yeah, yan, exactly. Yan Huwag mo lang pa gawin yun. 7 days yung dolce far niente. Medyo may mali sa'yo, Brad. Ano ka, CEO? Huwag nyo lang tambayan. Huwag nyo lang tambayan ng matagal. Pero it's okay for you to rest. It's okay na, alam mo yon na mag-tune in sa sarili nyo. Like, yung meditation can help. Alam mo, breathwork can help. Kami nga ni Bray gusto namin gumawa ng men's group eh. Yeah, why yung mag-aaral not? kami mag-hunt. Yeah, May oh mga my kaibigan God, kasi kami ng mga militar eh. 'Di ba? Sila Aziz, 'di ba? So may magtuturo sa amin paano magbuhol ng mga nuts, 'di ba? Hindi kasi ako nakapag-Boy Scout nung bata ako eh. Ano ko yan eh. Frustration ko yan eh. Ako naman nakapag-Boy Scout, nag-camping lang kami sa school grounds. Ako hindi talaga ako pinayagan eh. Talaga? Oo, hindi ako pinayagan. Feeling ko yun yung these days, no? Yan na yung mga naalis na sa curriculum sa school. Actually, ako kahit lalaki ako, mas feminine pa nga ako eh. Nakikita ko sarili ko mas creative eh. Yeah, yun, creativity. Mas creative ako than, kahit tawaging mind master, intellectual or ano. Pero ako, kung paano ko tinitignan yung sarili ko, mas tinitignan ko siya mas creative. Yun, that is But the idea is to have a balance. Kahit regardless of your gender, no? The idea is to have a balance ng both your masculine and feminine. Yeah. Exactly. Balance lang yun. Pero kailangan mo muna bago ka magsubok mag-balance, be in tune muna with your default, which is your masculine or feminine. Tas doon mo makukuha yung balance. Yun. Yeah. So, saan kanila mapafollow ngayon? Yeah, you can follow me on TikTok and Instagram. It's K-Shakti. Yeah. Kay, bago ka lang namin pakawalan, nakilala ka as master ng manifestation or yun yung yun yung mga tinuturo mo eh. Feminine energy. Oo, feminine energy. Pero hindi, mas interested ako ngayon kasi sobrang ang dami nang naibigay ni Kay tungkol sa divine feminine eh. Sa manifestation, sa experience mo, meron ka na bang na-stumble or meron ka na bang ginagawang exercise na medyo mas mabilis yung pagmamanifest? Ako, excited sila. Or okay, ang sagot kasi natin dito palagi as teachers, healing eh. Yeah. Feeling ko alam na nila. Yes. So, feeling ko interesado sila dun sa manifestation part naman. Ano yung paborito mong way of doing manifestation? Embodying lang. Talaga. Embodying and doing inspiring things every day. It doesn't matter for me this works kasi sa akin. It doesn't matter kung hindi aligned doon sa ano mo, pero kailangan ko lang ng startup na parang I have to do something inspiring and then nagpa-follow through na lang yung mga bagay. So each day, gumagawa ako ng mga bagay na what makes me inspired today, ano yung mga bagay na gusto ng heart ko na gawin. That's the first thing that I'll do. So you just follow your heart? I'll just follow my heart. Tapos nagpa-follow through na lang. Kasi ako for me, manifest, it's all about energy. It's just all about energy. Like, sabi ko nga nun, nung una, di ba, syempre, law of attraction, law of vibration, I thought noon na parang I have to like visualize lang and attract ganyan, visualization. Pero now I realize na it's just all about my energy. So, anything that I experience in the physical, those are just all illusion and talagang parang delays lang siya. Lag lang siya. Pero, eto, recent lang to. Kahapon, nag-meditate ako. So, nag-visualize ako. Hilig ko na yun eh. Tapos meron lang bagay na sabi ko, na-impatient ako, parang gusto ko nang makuha. Ganyan. So, habang nakapikit ako, sabi sa akin,
tanggalin mo muna yung yung self mo sa mind mo. You tune in with your heart. Sabing ganon. So, tinanggal ko lahat. Parang inisip ko, wala akong na-experience, ganyan. So, parang tunin ako sa heart ko. Tapos sabi sa akin, anong nafe-feel mo? I feel complete. Actually, parang I feel abundant and I feel na parang andun na. Tapos sabi, okay, then that's already your reality. And then, nabigla ako na-realize na, oh my God, oo nga. Kasi, magsa-start muna from within eh. Kaya siya energy. Kasi, kailangan natin mag-focus. Yung work talaga natin is really from within. Yung energy muna. And then, after nun, energy, magproproduce siya ng vibration. So true. Yep. Diba? Then, after vibration, yung frequency, yun yung magmamatch doon sa realities na gusto mo. Yes. So, sa akin, ayoko na siya i-complicate. Before kasi nagsusulat pa ako, mayroon pa akong vision board, susulat pa ako, ginagawa ko lahat yun. Kailangan eh. Yeah. Sa umpisa. Yeah, that's kumbaga true. Parang sa bike, yung side wheels mo. Assist. So yun, sa akin, there's nothing wrong. Kasi yun din, ganun din naman ako nag-start. Pero marirealize mo na lang din na, oh my God, wala ka naman pala kailangan gawin. Ang kailangan mo lang is yung energy mo. Kaya nga sinasabi nila, pag low yung energy mo, ito yung nangyayari. Meron siyang effect talaga. True. So, sabi, you shift timeline every millisecond. Yep. So, kung every gaano, decision, kung gaano rin kabilis mag-shift yung energy mo, pa-shift ka rin ang timeline mo. So ngayon, yun yung wini-work on ko lang pala. Kami ni Jello, ganun. Yung energy namin, I have to make sure na each day, I have to do something. Yung doing things na will inspire me, will shift my energy. And that will create a momentum. Yeah, exactly. Velocity. Even inertia. Saka ito, just don't be afraid to experience life. Kasi when you're not afraid to experience life, you open a timeline or a portal na connected doon sa vinivision mo. Like, ito example, would you believe na yung coexist, minanifest ko to noon. Okay. Minanifest ko to nung bago pa lang kasi parang very excited, 'di ba? Nag-start ako as content creator sa TikTok. I'm so excited na makakilala ng mga tao who speaks the same language as me. So nung nalaman ko yung coexist that you guys speak about spirituality, sabi ko, oh my God, I wanna be there. Gusto ko mapunta doon. Sabi ko lang, okay, sige, paano ako makakapunta doon? Hindi ko in-overthink to ha. Pero like, I just know na I have to create experiences. So, meron lang isang guy na biglang lumapit sa akin, bago to nang coexist, pero nakakausap na kita na nun. Lumapit sa akin na, gusto mo mag-guest sa podcast ko? Etong podcast niya na to, shout out sa Downtown Alley. Thank you. Downtown Alley. Yeah. Nice. Ang podcast follow na nyo to, rin yung Downtown Alley, guys. Yeah, ano pa lang siya, parang small, pa lang siya na pero sabi ko nung, syempre yung limiting beliefs ko, parang, hindi naman ito yung minamanifest ko, ganun pa ako, hindi ito yung minamanifest ko, so will I take it? Binara agad ako, sabi niya, hindi, you have to create an experience. So you have, kasi kailangan may ma-open ka na timeline or portal to para mapunta ka. Naalala mo yung Bri? Yung nag-uusap tayo. Minsan kasi meron kaming usapan ni Brian na hindi namin alam mapupunta kami sa spiritual. So parang napag-usapan lang namin ni Brian. Ito ma-share na rin namin sa inyo. Halimbawa, palagi tayong trap. Magmamanifest tayo millions. Millions. Siyempre may lag yan. Mas malaki, mas mahaba yung lag. Minsan, mahirap mag-stay dun sa path na yon. Sometimes it creates resistance pa nga eh. Kapag nawawala ka, na-off track ka. So, napag-usapan namin ni Brian. Mas madali kung halimbawa mag-manifest ka. Guys, subukan nyo to. Manifest ka lang madagdagan ng 20,000 yung income mo next month. And then makuha mo siya, dagdag ka uli, another 20,000. Another 20,000 or 50,000. Huwag kang mag-manifest kagad ng million. Kasi your mind will work against you. Yung mind mo, that hint of a doubt, na sinabi mo, nag-manifest ka from the heart, your mind, your logical mind, your ego mind, your monkey mind, will tell you, you're not deserving. Imposible yan. Paano yan mangyayari? And that creates resistance. Kapag may resistance, yung minamanifest mo papunta ng ganun sa'yo, you're creating resistance because of your doubts. When it creates resistance, it creates friction. Even in science, it creates friction. Ano magmamanifest? May magmamanifest na problema sa gitna. And sometimes, deal breaker yung problema na yon, you just
stop, hindi, lilitan ko na lang yung pangarap ko. Yes. Babalik ka din dun sa 20,000. Yeah. And then but sometimes it needs to happen. Wala namang judgment. Pero, pwede mong simulan, dagdagan mo lang na halimbawa, ganito lang, so much, this much. And then you will create that momentum. Ang gusto ko doon, yung nagiging confident ka. Yon. Na parang, yung feeling. Oo, yes. Yung feeling. Yes, oo. Yeah, and that is energy, diba? Yung nararamdaman mo. Yeah. And yun yung na-realize ko na yung kinakwento mo is parang nasa stairs ka. Hindi ka agad hahakbang doon sa Correct. pero little by little you step lang. Kahit ano pa yan. Yung Kahit inspired action. Inspired actions, babalik. exactly. Yan yung sinasabi ko rin na sobrang effective ang inspired action more than hard work. Talagang Sa pangalan pa lang, hard work eh. Ako may ano ko eh. May ano ako dyan eh. May ano ako sa hard work. May allergies ako sa hard work eh. Ako din. Kasi ako ngayon, ang belief ko na lahat ng magagandang bagay sa mundo lumalapag. Hindi siya pinaghihirapan technical. May aligned action lang, pero hindi mo siya yung hinahassle, yung hindi mo... Pero start ka dun din sa mga maliliit na magagandang bagay. Yeah. Yes. 'Di ba? After all, yung mga pinakamagagandang bagay, they come in little boxes. yes, exactly. Yung meron ka. Yeah. Yun, Gratitude. magandang momentum 'yon. Tsaka actually, it's the questions you ask yourself. Minsan na, what is this trying to teach me? Ano yung positive dito na hindi ko nakikita? Yeah, exactly. Sobra. As in, sobrang ganda nun. Yun din yung parang isang mindset na talagang inano ko talaga sa sarili ko. Yung to see the good in everything. Kasi I do believe that there's no such thing as bad and good experience but only experiences. Judgment lang yan. Judgment lang. So yun, para sa akin, yun paling ma-manifest talaga. It's just doing your inspired actions daily. Whatever that your heart wants to do, just do it kahit mga small. Akala mo lang, minsan walang kwenta eh. Na parang, connected ba to? Or kailangan ba to? Pero sometimes yun yung, parang sa kotse, yun yung, ang tawag na doon, yun yung spark. Yung jump start. Yun yung jump start. Ako, minsan, pinag-uusapan namin, pupunta ba ako sa meeting na to? Nag-aya sa akin ng kape ng ganito, pupunta ba ako? Kasi ang iniisip ko na lagi, what if this is the flow of the universe? Exactly. Na ito, simpleng coffee lang, pero yung pala, may papakilala pala na ganito. Makakatulong doon. Yeah. And minsan parang feeling mo, ang laki-laki mo na hindi na ako pupunta dyan. Exactly. Kasi baka nagsasayang lang ako. Thank you for reminding me. Thank you. Shadow work lang. Oo. Thank you. Diba? Thank you. Diba? Minsan may ano na, pero sa akin naman kasi, andun kasi yung point na, alam mo na yung value mo eh. Hindi ka yung pang ganon. Right. Parang ganon. So, ini-investigate ko na ngayon talaga. Yeah. Tama ba? Or is it ego? Yeah. Or is Wala it, naman makakasagot eh. Ikaw lang talaga makakasagot. Investigation. Pero ako minsan kailangan ko lang ng just to be sure. Alam mo yun? Aren't we all? Yun. Yeah, yun. So, yun lang. Yun lang yung ginagawa ko every day. As in, I try to manipulate my energy. Energy na. Yun. Energy work na siya, Nagiging guys. alchemist ka na. Oo. Just kasi parang tama yung sinabi mo, nagkaka-confident. Pagka may nangyaring isang parang miracle, tawag miracle eh, parang dun mo na-realize na, oh my God, I can do this. Kung ito nagawa ko, what more? Kasi alam mo yun, naniniwala talaga ako, our life can change at any given moment. Absolutely. Kung decision away lang, no? One kung decision mahilig tayong maghanap ng triggers, maghanap din tayo ng glimmers. Yeah. Oo. Yung glimmers yun yung mga maliliit na trinkles, parang breadcrumbs that you follow. Tsaka sa akin, lagi kong sinasabi, always choose the higher timeline. Yeah. May nag-cut sa kotse mo, bless him. Instead na murahin mo, that's the higher timeline. Parang ganun. Wait lang, meron lang akong i-share. Maganda kasi ito yung ano yan sinabi mo about, kunyari pa may nag-cut. Di ba ang daming mga lalaki, ang hilig galit agad. Ay nako, yun, dami. Naging sakit ko din dati yan, actually, especially sa motor. Gusto kong i-share to kasi yung sa community namin, every Wednesday, meron kaming sharing na parang lessons lang, daily or like weekly, ganyan. So, sobrang ganda lang nung shinare nung isang member doon. Sabi niya, na isang kailangan palang matutunan mo is example, no? Parang, ayan, exactly
kung ano yan yung example niya. Sabi niya, may nag-cut daw sa'yo sa road. So, usually, magagalit ka. Di ba? Yan ang automatic response mo. Pero, ang maisip mo na, malamang magagalit ako kasi kinot niya ako Pero, you have to think twice kasi ibig sabihin, may galit na talaga sa puso mo to begin with. Naging trigger lang yung kotse na yon para ilabas yon. So, So meron pa rin magandang purpose. Yeah, may magandang purpose pa rin. So yon, ganun lang. So yeah, totoo. Yung kahit din pagtingin ng glimmers and seeing the good in everything will lead you to a life-changing event. Kami ni Brian may ginagawa kami. Imbis na magalit kami. Ginagawa namin para tawanan namin. Yeah. Para tawanan namin, tinatawag na lang namin, sorry guys, tanga. Kita mo si tanga. Tsaka minsan, Kita mo si tanga. Si tanga. Tignan mo si 2D consciousness. 2D. Hindi 3D. At least kahit paano, hinahanap na lang namin yung humor. Kita mo to si tanga, ginagawang hobby pagiging bobo. Pero at least hindi kami nagalit. Diba? Hindi kami na low vibe. Good point. Natawa tayo. Hindi tayo nagalit. Diba? You make a joke out of it na lang. Diba? Actually sa NLP, nag-aaral ako ng Neuro-Linguistic Programming. Halimbawa, ito makakatulong to sa inyo guys. Kung halimbawa meron kayong tao na galit kayo sa kanya, namumuhi ka, in your meditation, imaginein mo na nagiging clown yung itsura niya. Nagiging clown. Oo nga, no? Nagiging clown. Kulayan mo yung mukha niya. Tapos yung boses niya, kung paano mo nanirinig sa mind's eye mo, ibahin mo gawin mo boses Mickey Mouse. Boss Kiki. Ito ni Brian. Ibahin mo yung boses. Now, then may tinatawag na refractionation, meaning ibalik mo uli sa normal siya. And then ibalik mo uli sa clown, na iba yung boses. I-refractionate mo uli sa normal. And then, i-refractionate mo uli papunta ng clown. And then, hindi kaya pag natawa ka sa paking ka lalo. Hindi. Sa meditation lang to. Okay. Sa meditation lang to. Wag naman sa harapan mo. Wag mo naman sa harapan ginawa mong clown. Tinawanan mo. In your meditation. Kung nahihirapan ka mag-forgive dun sa isang tao, you can start with that. Then, you open your eyes, you go back to your senses and bring back your attention to your body, open your eyes, feeling better than before. Investigate mo ulit yung feelings na dinudulot ng tao. Makikita mo significantly nabawasan if sometimes nawala at all yung naidudulot niya sa yung trigger. Paano yung mga takot sa clown? Hindi natakot. Natatakot na lang. May mga taong takot. Ito, pagandahin natin. Galit ka doon sa isang tao. Imaginein mo na naging bata siya. Yeah. Ayun, yun ang pinakamaganda. Yun, maganda. Bata siya, tignan mo yung mata niya. It's full of hope. Yeah. It's full of dreams. All he wants to do is to fly his kite, maglaro ng turumpo. Try to see yung innocence niya. Yeah. Then tignan mo ulit. Tapos imagine mo na minumura ka ng bata. Matatawa ka. Oo. Kung paano yung halimbawa sinabi niya, Brian, yung tao na yung sinabi niya, Brian, wala kang kwenta. Kalbo! Oo. Ngayon, imagine mo yung bata yung nagsasabi, with dreams. Paano yung mga tawantadong tao talagang nambabatok ng bata? Yung pumapatol sa bata. Parang ganun yung ano mo, ha? Parang ganun yung ano mo. Kaya ka na naman, pasisikatin mo na naman. One in million yung tao na. So, tignan mo ulit, kung same pa rin yung idinudulot na feeling nung bata na yun sa'yo. Totoo. Maiba, no? Lahat naman tayo kasi bata lang eh. Yeah, Lahat tayo bata. oo. Lahat tayo bata. You know what? Ako naman, ang maganda yung sinabi mo. Actually, another technique yan. Ako naman siguro, I've come to a realization or like, yun nga, yung understanding na lang na lahat ng tao nag-cause ng trigger sa'yo, ng pain, ginagalit ka. Everyone just wants to be loved, accepted, and understood. So, pag nanggaling ka sa point of view na yun na etong tao na to, sinisiraan ako, bakit? Ano kaya yung hindi maintindihan sa kanya? Ano kaya yung hindi loved sa kanya or accepted sa kanya? Tapos naiiba agad yung ano ko na pag yung, kasi yun nga, ganun yung, naiiba agad yung perception ko sa tao. Power of love. Yeah. Guys, patapos na tayo. Bigyan natin ng chance si
si Kay makapag promote nung nung channels niya. And then gusto ko lang maiba, I wanna end with a meditation na pwede nilang sabayan. So Kay, promote your socials. Yeah, you can follow me on my TikTok account and Instagram. It's Kay Shakti for both accounts. And soon, I'm gonna have my own Spotify na rin. Thank you to you, Brian. Domer, sila yung nag-push sa akin. Pero start up to itong podcast natin. So, I hope na i-support nyo yon. Thank you so much. Share natin yun. Brian, magpapasalamat na tayo dun sa mga kailangan natin pasalamatan because gusto ko pagkatapos ng meditation, out na kagad tayo. So, sino papasalamatan? Simple lang naman, Shift International, thank you. Doc John and Seneca, Spirituality Team, for all your spiritual needs, di ba? Mga reading. Spiritual needs. Tapos, Starseed Clothing, syempre, damit namin ni Lunyo. Bili kayo, nakalagay sa description yung link. Bili kayo ng Starseed, maganda yun. Ayun. Yeah, habol ko lang yung community ko, Soul Harmony, guys. Sana one time makapag-guest kami dyan. Sa Discord. Sana makapag-guest. Discord? Pag Discord voice yan? Voice or and video? meron din video. Paano sila paano sila magjo-join sa Discord? Yeah, actually mayroong link. Punta lang kayo dun sa sa TikTok account ko. Nandun naman sa bio ko yung link. So you can just join click. nga ako dyan. Gusto ko yan mga spiritual community. Gusto ko yan. Dami daw ba maganda dyan? Hindi, may nagtatanong lang. May nagtatanong lang. Kasi 12 house yung Venus Hanap mo. Venus. Di bali ng maganda, basta spiritual. Spiritual daw Di bali ng maganda, basta spiritual. Di bali ng maganda, basta spiritual. At least you know what you deserve. Exactly. Di ba, bro? Yes. Finally. Rock and roll. Sige, we'll end with the meditation. At this point, allow your eyes to just close naturally. Make yourself relaxed. Imagine instantly that you are being brought to your peaceful place. It can be a beach. It can be your dream vacation. It can be a country that you have never been to. Look around you. Experience the excitement that you're here. And from afar, imagine na may nakikita kang bahay. It's your dream house. Probably your dream house, probably na makukuha mo in the future. So go there. So in other words, you're going to your peaceful place within your peaceful place. Enter the house, huwag ka mahiya. As you enter the house, you will be greeted by an 8-year-old kid. It's your 8-year-old version. The younger self. The divine child. And weird as it may sound, sabi niya sa'yo, everyone is here. And you will be greeted by many versions of yourself. Yung version mo na nabuntis ng maaga. Yung version mo na nag-fail. Yung version mo na nabully. But also, nandun din yung mga versions mo na nag-top 1. Proud yung parents niya. In fact, nandun din yung mga versions mo na hindi mo pa nakikilala. Successful sa work. Successful sa business. Everyone is here. And since you're new here, out of curiosity, you ask them, who amongst us became most successful? And a voice from the sala just said, it's a 90-year-old voice. It's the 90-year-old version of you. And this version of you just told you, you are. Let that sink in. Focus your attention back to your 8-year-old version, your divine child. Sinasabi niya sa'yo ngayon, you can always go back here. To your peaceful place within your peaceful place.
bring back your attention to your body. Anytime you're ready, you just open your eyes, feeling better than before. Thank you. Also, please feel free to rate, subscribe, and leave a review wherever you listen to your podcasts. That helps others find the show, and we greatly appreciate it. Once again, we thank you for joining us on the Coexist podcast. We'll catch you in the next episode. And until then, love and light.